Closing program ng appreciation nila. So actually nagbigay ng gifts din sa mga pastors saka sa mga ladies. Naalala ko lang kasi talagang siguro sa buong event na ito, dito ako naiyak nung ginawa nila ito. Kasi sabi ng mga kababaihan, first time daw nila nagkaroon ng conference or ng retreat na merong separate for ladies. First time for many years. Yung iba dyan lumaking Christian, ha? Oh. Pero first time nila naka-experience daw yan. And sa kwento, hindi ko na maganda, pero sa kwento nung iba, na meron parang isa na yung sa mismong conference, kasi karamihan naman conference, pang pastors talaga. So, meron nung isang meeting na kung saan, nung nag-group discussions na, binigyan na lang daw sila ng topic, tapos magkaroon kayo ng conversation nyo. Pero wala talaga separate for them. So, yung testimony nung iba dyan, sabi nilang gano'n na buti na lang pinilit ako meron kasi medyo maedad asawa ng pastor, buti na lang pinilit ako ng apo ko na pumunta. At yun daw, isa hindi niya raw makakalimutan na program na pinuntahan nila. And sige nga pre, kahit wala ng audio, ano lang, ayan. So, ang ginawa nila, iba talaga, kahit anong kultura ba sa babae talaga, nakiisip sila gumawa ng regalo para kay Hana. Si Calvin, hindi nga nila ginawan no? Pero yung mga babae, naisipan talaga nila. So, dahil sobrang na-appreciate nila yung naging topic, ayan, gumawa sila ng separate na gifting para kay Hana. And, ay nako, alam niyo yun na kahit anong kultura talaga, yung singhot nila para talagang kahit saan. Kasi sininghot nila lang sininghot si Hana talaga araw-araw. Tuwing ikikis nila, yung si Gold Mama, Surnama. Tuwing nakikita ko, ang kiss niya kay Hana sa leg, sabi niya, nangigigil siya kay Hana eh. Pero sobrang na-appreciate nila. Tapos, alam niyo ba na, hindi sila sobrang palangiti. Napansin namin, kaya si Hana medyo kinakaban eh. Naku, parang dito. Pero kapag nagkikita-kita na kami, pag nginitian na namin, grabe naman ang smile nila. So, medyo last na share bago ako mag-start nung sermon. Nung closing, kasi nalaman ko na huling punta ko, walang background song pagka nagpapalaro, kapag nagpo-program. Alam mo yung dito sa atin, gets na natin lahat eh. Magpapa-background tayo para may buhay ba. So, ang ginawa ko, dahil wala akong internet, bago ko umalis ng bahay, nag-download ako ng random playlist, hanap ako ng background song, instrumental, ganyan, Spotify. Pagdating doon sa closing, di yung una parang background lang. Hindi ko alam may nakahalong ibang kanta. Habang nabibigay ng regalo, maya-maya sabi ko, pamilyar yun, anong tunog yun? The Benga Boys is coming. Everyone. Tapos si Calvin tawa na ng tawa. Habang tumutugtog yung Benga Boys, yung mga bata din nyo siguro alam yun. Habang tumutugtog yung Benga Boys, sabi nila, pag upo ko gano'n si Calvin, hindi niya talaga pigilan yung tawa niya, halakak, sabi niya, first time yun maka-attend ng church na ginawang worship song yung Benga Boys. Sobrang saya talaga. And ayun, mamaya ma-overshare ako dito. Mag-start na tayo. Kami mismo, naalala ko pa yung, kasi sila pag nag-church sila, nung every Sunday nila, may naka-assign na family na magpapakain. And pagka ganon, syempre, kung ano lang kain ng family, na-tsempohan namin nun, hindi naman laging ganito, minsan naman okay. Na-tsempohan namin nung Sunday na yon, yung naka-assign na family, ang dala nila, sila yung pot, yung pot na, sa pataas, na pot, silver pot. Pagkatapos, literal na kanin tsaka tubig. Tapos, habang kumakain ka, meron kasi yung sili, dried na sili, tsaka may asin. Tapos parang merong kimchi na mangga. Manghang din. Ayun yung pinakaulam.
Tapos habang si Christian kumuha, tapos sinishare niya sa akin. Sabi niya, wanna try? Sabi ko, gusto mo lang ubusin ko eh. Tapos sa mga kinakain ko gano'n, sabi ko biglang gano'n, parang nahiya naman ako bigla. Kasi itong mga nakarang araw, kain tayo ng kain ako nung ano. Tapos ito yung mga kapatiran yung kinakain, ito lang pala ngayon. Kasi sabi ni Pastor, hindi naman daw every Sunday gano'n. Kung ano lang kaya doon ng mga kapatiran. So, every time talaga, lagi ipapaalala ng Panginoon na if nasa lugar kayo ng mas maginhawa o sabihin natin mas okay, meron ka talagang opportunity na gumawa para sa iba eh. Ano? So, magkakaiba tayo ng standing, magkakaiba tayo ng privileges sa life. Pero ayun, again, ayun yung prayer ko na magamit sana natin yung freedom natin, yung privileges natin para sa luwalhati ng Diyos. Hindi lang natin maabuso. So anyhow, ito yung ginawa ni Hannah na graphic na siyang theme natin. Ginamit natin na theme doon po kasi ito yung request ni Pastor Calvin na ito yung magiging theme. So si Pastor Calvin, he talked about John chapter 13, 14, and 15 finally on the closing. Very, very good talaga. Sabi ko parang preaching ni Calvin parang ano talaga, level up. Kasi parang basta iba yung dating. Sabi ko pagka na-expose ka talaga sa mas maraming missions, iba. So kami rin ni Hannah talagang mangha-mangha kami doon sa mga nireveal din ng Panginoon sa Kanya. And what I'm going to share to you this morning is yung nabigay din ng Panginoon in our behalf. Ano lang ito, tawag mo dito, CTTO. Okay? Hindi sa amin yung books. These books ay mayroong mga nagmamayari nito and we are merely borrowing them. And alam naman natin, if it's truth, it's all from God. Pero ayun, gusto ko lang pong sabihin din yun. Alright? Ako ba? Ayan. Pinindot mo, pre, o ako? Ako? Okay. So, gumana naman. Alright. So, yan. Katulad nung kaninang pinakita ni Hannah, alright, ito po yung mga pastors and then mga pastors' wives. Ang number one kaagad, first session na siguro medyo struggle sa sessions, hindi sila sanay ng sharing. Ang mas nakasanayan, ewan ko if it's a Baptist culture or doon sa lugar na yon mismo. Dahil alam niyo naman tayo, kapag nagtuturo tayo, nakikipag-conversate. Hindi sila sanay ng ganon. Parang pag tinanong mo sila, tititigan ka lang talaga. Tapos tatanungin ko yung nag-translate sa akin na, am I saying it right? Tapos sabihin niya na, oo, naintindihan naman. Dalawa yung main language na gamit nila doon, which is Malayalam at saka Tamil. And by the way, 33 languages official yun doon. Maliban sa mga dialects, ha? So mas malalaki sa atin, mas marami. Doon lang sa specific na lugar yun. Kaya by the way, kaya ang pangalan ng church interstate, kasi nasa gitna sila ng Malayalam na culture at saka ng Tamil. Yan, kaya interstate. Ngayon, hindi sila sanay talaga, medyo hirap silang mag-share na kanilang umabot pa ng third day, tsaka sila talagang daldal na daldal. So, medyo malaking ice yung kinakailangan i-break. Totoo lang po, going there, kabado talaga kami ni Hannah. Akala ko ako lang yung ina-acid. Nung mga 2 days before umalis, si Hannah pala ina-acid na din. Ang hirap-hirap talaga kasi paano ba i-share ito? Kasi hindi siya preaching eh. Lecture siya. And yung style na ginawa natin ay more on conversational. More on them. You want them to also take part doon sa ginagawa. Pero regardless, ito yung siguro na-discover namin, regardless of geography and in culture, na same yung mga struggles. Same yung mga bagay na pinagdadaanan. Iba't iba lang yung form, iba-iba lang yung level, pero same, kahit saan ka. A great blessing talaga na naranasan namin doon na while our intention was to pour to them, in turn, they also poured to us. Pinupuri ko ang Panginoon sa bagay na yun kasi alam mo yun talaga na pagka gusto mo maglingkod sa Panginoon, gusto mo may quote and quote gawin para sa Kanya, sa totoo lang, ikaw yung pinupuno ng Diyos.
habang akala mong ikaw yung nagbubuo, sa totoo lang, ikaw rin yung nilalagyan ng Panginoon. So, pinupuri ko ang Panginoon doon. And yung kagaya na sinabi ko kanina, pare-pareho tayo lahat ng pinag-aaralan. Yung kanilang, sila, they also get tired. Malungkot lang kasi di nila alam that they are already tired, they are already burnt out. Yung kanila nagkakaroon din sila ng mental attacks, meron din silang atake ng kalaban, and yung kanilang kaluluwa napapagod din. Yung isang nakausap ko doon na pastor, sabi ko nga ganun, I was very nervous coming here kasi I don't know if I am equipped enough. Tapos sabi niya ganun, no. Sabi niya, in fact, ito yung klase ng teachings that we really need. Kasi dito daw, doon daw na ang nangyari na raw sa kanila, they are more on the practice, they are looking for the results, pero not on the equipping. Kaya sabi nila, ito yung very thing na kinakailangan talaga namin. And yung theme verse natin na ginamit for the whole 3 days, yung binasa rin kanina ni Fria, is keep thy heart, or keep your heart. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues or concerns of life. And yung heart na sinasabi dyan po mga kapatid is not the pumping heart, but the thinking heart. Yung ginagamit natin for our thoughts, yung ginagamit natin for processes, for our bodily functions. Ayan po yan. And so this morning, I'm going to take you to the places na sinubukan namin dalhin din po sila. Okay? Which is, we brought them to the storm. Ba't naman sa bagyo, no? Pero we brought them to the storm. We talked about calming the body. We talked about, or we went to the cave. We talked about guarding the mind. And also we went to the well, which is about securing the soul. Ayan. Okay? Hingi muna tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, magandang umaga, and thank you for the liberty where we can worship you freely. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, that we are very privileged to exercise our faith, to study your word, and even share what you have been doing in our lives. I pray po, Panginoon Diyos, for your victory para po sa amin, so we can see the beauty of your holiness. We can experience you this morning. Nawa, the testimonies and the teachings of your word will not be just mere knowledge po sa amin, but rather they can become godly wisdom. They can be the tools where we can encounter you po, Panginoon Diyos. And again, Lord, if there's anything that can hinder our searching for you, cast them away, alisin nyo sila, Panginoon Diyos, upang nang sa ganun ay masatisfy ang aming mga souls at magkaroon kami ng rest sa aming mga kaluluwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na namatay upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Amen. Alright. So, punta muna tayo sa storm. I'll try this to be very quick kasi itong 3 sessions na ito na ginawa namin, this is a shortcut na gagawin po natin. So again, the first session was about the body. And yung pinaka-passage na ginamit natin is from the book of Mark. Okay? And alam nyo na siguro yung passage dyan, which is yung kwento na kung saan, si Jesus kasama yung mga apostles ay tumatawid sila doon sa Sea of Galilee or Lake Chinnereth. Ayan, same place din po yun, ikaiba lang ng pangalan. And while they were crossing, okay, si Jesus natutulog doon sa may likuran ng bangka. And it's not a small boat, it's a large boat kasi for fishing po siya. So naalala ko nung Bible school student pa ako, malapad siya, as in malapad, mahaba. Okay? Si Jesus sa likuran siya natutulog. And then suddenly, nagkaroon ng bagyo. And then we read po dito sa verse 37 and 38. Pakibasa po natin lahat. Okay, ready, go. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? So this is a very familiar na po sa atin. And siguro yung mga tao, bakit naman natutulog si Jesus? Ganito yung bagay na nangyayari. Ito lang yung pinakasimpleng sagot. Pagod din siya.
while it's true that Jesus is God, kanina na pag-usapan niya namin sa Discovery class, yung tinatawag natin na hypostatic union. That is a theological term, pero it only means He is 100% God. But at the same time, He is 100% man nung siya po ay nagkatawan tao. Hanggang ngayon naman siya po ay nasa katawan tao pa rin naman. Glorified body nga lang. And so, we can see all throughout the scriptures, especially in the Gospels, na si Jesus Christ, He would be hungry, He would be thirsty, and so it is also natural being in a human body na siya rin po ay napapagod. So si Jesus, having physical limit, being human, okay, natulog siya. It's something normal na ginagawa naman talaga ng tao. And so, doon po sa pastors natin po doon, we have shared yung tinatawag po natin na gumawa tayo ng diagnosis. And we got this from another counseling book na tawag ay the check engine light. Yan. Okay? Sino nakakaalam ng check engine light? Mga driver. Yan. Yung mga driver. Ayan yung kinakatakutan mong makita habang ikaw ay nagdadrive. Okay? Bakit? Pag nakita mo yung check engine light, ibig sabihin may problema na sa makina mo. Yung iba siguro kailangan lang ng PMS. Salamat kung yun lang. Yung iba talaga may ibang malaking problema. Ano? And we have used that analogy of the check engine light sa dashboard. Bakit? If something is wrong with your engine, kahit hindi mo naririnig, kahit minsan hindi mo nararamdaman, suddenly, a light on your dashboard would appear na ibig sabihin may problema. Even, ganun din yung ating mga bodies, if something is wrong, may magsisignal din sa ating mga katawan na may problema. And sabi nga po doon, yung 75 to 90%, and by the way, yung shinare sa amin ni Hannah nito, this is a 2009 research. 2009. Okay, 75 to 90% ng mga karamdaman, cancer, cardiovascular disease, migraine, ano pa yung sabi doon? Yung pag-acid, okay? Alright? Yan po yung mga sakit na yan. 75 to 90%. Pati nga pala sa buto. Pati daw yung mga sakit sa buto. Nanggagaling lang due to tension, stress, pressure. Yun lang. 75 to 90%. That was an old research na po. And so if something is wrong with your body, if it's physically exhausted, okay? Ito pala, I guess it's here. Yan. When we ignore our physical exhaustion, we become spiritually deaf. Kaya nga, imagine nyo mga kapatid hindi kami nagkwentuhan nila Pastor Calvin kung anong ipipreach niya. Hindi namin na-share ng buo. Sabi lang namin sa kanya, ito yung curriculum na gagamitin namin, kinuwento namin sa kanya. Somehow, everything is connected. Corroborated lahat ng aming mga tinuro. And katulad na nabanggit ni Hannah kanina, when we ignore our physical exhaustion, we become spiritually deaf. Alam mo yon, nabanggit natin ito madalas. Busyness is not equals to holiness. Hindi porket you are performing, hindi porket marami kang ginagawa, hindi porket quote-unquote you are productive, that okay lang lahat ng bagay. Okay? Na medyo nakakalungkot ngayon na hindi na nila alam na exhausted na pala sila. Hindi na alam nila na burnout na sila. At alam niyo po ba na there's this diagram. First, medyo chill ka pa eh. Medyo ka pa. Anong term dyan? Lay back ka pa. Sakto pa lang yung mo kasi performance na ginagawa mo. So yung stress level mo mababa pa din. And then, tataasan na ng konti. Hanggang tataasan ng konti, nagkakaroon na ng fatigue. Now, up to the point of fatigue, that is still okay. Okay? That is still eustress. That is still good stress. Kaya ka pump sa trabaho mo, you are excellent at what you do, you are still excited. Pero kapag dumating ka na sa point of exhaustion, alam niyo kung ano susunod ng exhaustion? Magbababa ka na to anxiety, panic attack, so on and so forth. Okay, yung cortisol level mo or yung ang tawag mo dyan, yung stress hormones mo, ang taas na hindi na tumitigil, and then mababurn out ka. Alam niyo, isa sa mga signs ng taong burnout, wala nang gana sa buhay. O kaya ganito, nagtatago. Ayaw na. So, kung minsan, alright,
Hindi dahil sa maraming ginagawa o bisa kahit walang ginagawa, you still have this stress. Kasi bakit? It's all happening in the mind. Now, when you are too busy with things na sinasabi natin for the Lord, yung sinasabi natin na we're trying to be productive, alam niyo kung ano nangyayari? Baka mamaya we don't have time anymore for the Lord. Sabi ko nga sa mga pastors doon alam niyo yung nakakatakot na point, I guess si Tita Nico rin nag-share ata nung post na yun, na akala natin we are still burning for the Lord, pero totoo lang, we are burnt out from the Lord. Wala na. Akala lang natin, okay pa tayo. Akala natin, on fire pa rin tayo sa Panginoon. Akala natin, faithful pa rin tayo. Pero totoo lang, hindi na. Wala na, hindi na tayo on fire sa Panginoon. Hindi na natin siya naririnig. Mamaya pa. Pero, ayun yung nakakatakot na point ng life natin. Na akala natin okay lang lahat pero sa totoo lang hindi na. To quote, it is not a sin to feel the storm. It is a strategy to use the anchor. Isa sa mga naging questions natin doon, si Jesus, why was he able to sleep sa kabila ng storm? Sabi nga ng mga tao, paano nakatulog tong tao na to? Nagabagyo na lahat. Pero chill pa rin siya. Because Jesus has an internal anchor. Ano sabi ng Book of Hebrews? Si Jesus, ano siya? Jesus, nung VBS natin to. Alam nyo ba? Memory verse? Jesus is the anchor of my soul. Why was Jesus able to rest during that time of crisis? He has internal anchor. He is at peace. Ang ganda lang na realidad ito, na we cannot change the events or yung situations of life. Okay? But we can recognize, we can acknowledge them. But what we can actually do, is to meet God in the middle of that storm. And to experience that internal peace. Bakit? Kasi alam mo that Jesus is the anchor of your soul. Nung may pinagawa tayong activity doon, and we call it the lifeboat. Okay? So, ang pinagawa ko sa kanila, i-share ko yung sa akin by the way, para mas stream talaga specifically doon sa aming kinikater, iba yung presentation ni Hannah, magkaiba. So, hindi ito yung presentation ni Hannah. Totoo lang, nung makita ko yung presentation, sabi ko, ganda naman nun. Ba't sa akin hindi ganun? Tapos mas mahirap, pagdating ko doon, wala akong screen. Ilang oras ko pag ginawa yung presentation, sabi ko, na-miss ko yung gumagawa ng presentation. Hirap na hirap ako. Anyway, niligawan natin sa kanila, pinatayo natin. Sabi ko, close your eyes. Okay, now imagine you're inside the boat, and then nagkakaroon ng mga alon due to storm. Okay, and I would like you to represent na yung waves, okay, ay mga stress ninyo dahil sa storm na nangyayari. Okay. The waves are crisis in your family, crisis in your church, okay, in your environment. So nakapigil sila. Sabi ko ganun, if you feel like the waves ay umabot sa bangka mo hanggang sa may bandang, anong tawag mo dito? Ankle. Okay. Sabi ko ganun, you may sit down. Wala umupo. Then sabi ko ganun, if you feel like the water ay umabot na sa bandang chest ninyo. Sabi ko ganun, keep standing. Now, if you feel like the water is reaching above your chin, probably over your head, sabi ko ganun, raise your two hands. Lahat sila nakaklose yung mata ha, they all raised their hands. Then sabi ko, open your eyes and look around you. So, sabi ko sa kanila ngayon, mga kapatid, I understand. Hindi ganun na Tagalog bigla, no? I understand, co-laborers in the Lord. Okay? We want to be tough. Being the leaders of your families, being the leaders of your church. And many people depend on you. Pero sabi ko sa kanila ng ganun na, pag si Jesus yung kaharap natin, pwede natin ibaba lahat ng defenses. Pwede tayo mag-rest. And again, it's not a sin
to recognize the storms or the waves of life. And it's fine. And it's fine. Kaya sabi ko ganun, I guess it's not cultural na yung mga lalaki, they always want to appear tough. Alam nyo ba, right there and then, pagdating namin sa cafeteria, nag-ano kagad kami ni Hannah, tara, subukan natin i-greet yung mga tao. Kasi yung unang punta namin doon, youth camp eh. So totoo lang, pag youth camp, madali. Kasi pagka inano mo na isang bata, lahat ng bata yan, ano na yan eh, magkukulitan na kayo. Ito kailangan maggawa ka ng connection. So, nung minute ko na yung mga kalalakihan, sabi ko na, hulaan nyo kung anong unang kinuwento nila tungkol sa kanila. Ano? Ito, 2 church nito. Ito yung anak nito, may nurse. Ito yung anak nito, attorney. Pansinin ninyo, yung identity or yung pagkakakilala nila sa sarili nila, kung anong ginagawa nila sa buhay. Sadly, tingin ko nga sa atin medyo mild pa yung pressure. Sadly sa kanila, pag panganak pa lang pressure na. Pag panganak pa lang, bakit? Kailangan top-notcher ka kagad, kailangan nakikipag-race ka sa lahat. Sabi nun, ito hindi ito sa retreat, nakatabi ko lang sa aeroplano. 4 hours, magkakwentuhan ako, kaliwat kanan ko. Sa kaliwa ko, kwentuhan ko. Hindi kami magkatabi ni Hannah from Malaysia to Kerala. Mamaya, pag nakatulog na siya, hindi dito naman. 4 hours. Sabi ko, kahit saan talaga may kakwentuhan. Alam niya sabi nung isa, basta sa treasury siya ng India, kaya di ko masabi ko anong gagawin namin doon. Siya sa government. Sabi niya ganun, imagine, yung school, yung university, they will offer up 10,000 seats. Alam niyo kung ilan lang yung ilan yung magko-compete? 1 million students. Ilan yung population nila doon? 1.5 billion. Sa isang university, normal lang doon yung 1 million magko-compete. Tapos kailangan maging magaling ka sa pag-aaral. Alam niyo ko bakit? Hindi ka makakapag-asawa pag mababa grades mo. Walang biro. May dyaryo nakalagay. Ito yung LF. Anong LF ninyo sa marketplace? Cellphone, sasakyan. Ito hindi. LF, asawa. Hindi ako nagbibiro. Nakalagay. Meron pang website. Ito nga yung proposal sa akin ni Pastor Shin eh. Sabi niya ganun, gawa tayo ng app. Akala ko nagbibiro. Gagawa daw tayo ng app para yung doon tsaka dito magmi-meet. Sabi ko, seryoso kaya ito? Sinakyan ko na sinakyan. Na-excite. Gusto din. So ilalagay mo credentials mo. Michael Palero. Ano yung natapos mo? Anong degree? Kaya sa kanila doon, pag nag-bachelor's ka ng theology, kahit sa pastor, hindi lang sa secular, mag-8 years ka sa Bible school. Sabi ko, bahala kayo, 2 years pa lang, ayoko na 8 years pa. Pressure pati pag-aasawa. Pag may nakamit ka doon na walang asawa, alam niyo kung ano sasabihin kagad sa'yo? Hi, I'm pastor. No wife, no wife. Ay, kung di ko ba tinatanong may asawa siya? Mukha ba kung guru? Pero kayo pa ma-meet sa kanya? Pressure. Pag nag-asawa ka, may another pressure. Alam niyo kung ano? Kailangan may anak ka kaagad. Kaya nung kinakausap ko ni Hannah, baby, how many? No, baby. Ay, honey only. Ay. Pati yung pag-aanak. Pressure. Ngayon, pag nagkaanak ka na, may pressure pa rin. Kasi dapat yung anak mo, pag-aral mo. And people, your environment will require you. Pati pamilya. Ito malupit na kultura dun. Yung dowry, akala nyo lalaki magbabayad. Dun hindi, babae magbabayad. Mas malaki yung dowry kapag mas malaki yung education ng lalaki. Pambihirang amazing, no? So, marami pang kwento. Unang point pa lang. Pero, yun. Okay? And it's really sad kasi yung paano nila ipakilala yung kanilang sarili is yung mga bagay na pressured sila. Yung bigat na bigat sila, hirap na hirap sila. Sabi nung first day pa lang to sabi ko parang alanganin na. Sabi ko kay Calvin, mag-ano na lang tayo.
laro at saka testimony time. First day pa lang, 2 pastor kaagad nag-testimony. Alam mo ang testimony nila? First time daw nila magkaroon ng event talking about paano sila magre-rest. First time. Buong buhay. Yung mga pastor doon, may 60, may 70. No one told them that they can rest. Wala. Imagine yung yun. Kailangan buong buhay nila pressure talaga. And so, sabi kong ganun, medyo relax pa pala sa amin, Pero of course, I don't want to invalidate you, Siguro yung iba sa inyo, you're also going through a particular storm right now. Hindi ko alam, sa trabaho, sa school, sa family, I don't know. Pero ito yung reminder sa atin ni Jesus, alright? If you recognize the storm, that is not a sin. Hindi po yun kasalanan. That is not lack of faith. Alright? That is not being ungodly. Alright? It's normal to recognize if you are tired. Totoo lang na natutunan ko lang din yan nung nandito na ako. Before, hindi ko na alam. Okay? You need to rest your body so you can hear God. Okay? It will be sad if you come to the point na mag-aaral ako para magturo. Pag-uusapan namin itong Bible kasi may kailangan ako i-share mamaya. Ang sarap-sarap ulit dumating na maalala mo na, ay, kaya pala akong magme-meditate kasi I just want to simply have a fellowship with my God so I can have that rest to my soul, an actual Sabbath for me. The second place we went to, maliban sa storm, is we went to the cave. Alright? And of course, we talked about guarding the mind, alright, from calming the body. Okay? And ginamit natin na case study or story is about Elijah. You can, sino dito makaalala ng story ni Elijah sa 1 Kings chapter 19? Naalala niyo yung kwento na ito? Isa ito sa mga gustong-gusto kong kinukwento pagka sa mga bata No? Kasi sabi ng bata sa buhol, ingay niya, ang gulo-gulo niya Tapos kukwento ko itong 1 Kings 19. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, si Elijah, pumatay ng 400 na pasaway. Pasaway ka ba? Tingin siya false prophet yun. Hindi ko na sinabi false prophet. No? Okay. Ano nangyari dito sa 1 Kings 19? Si Elijah nandoon sa Mount Carmel. And nagkaroon siya ng competition. Nagkaroon siya ng competition doon sa mga prophets na nanggaling kay Jezebel. And those are the prophets of Baal. Ang competition is, mag-pray kayo sa Diyos nyo, mag-pray ako sa Diyos ko, tingnan natin kung kaninong prayer sasagutin. At ang prayer ay kinakailangan magbaksak ng apoy or kailangan magkaroon ng apoy. Lahat ng diskarte ginawa ng 400 prophets of Baal. And then finally, nangutya-ngutya pa doon si Elijah. And then finally, si Elijah nag-pray. Sabi niya nga, Lord, magpakilala ka sa kanila. And then may bumaksak na napakalaking apoy, and then yung beef, okay? Yung baka na kinatay na punong-puno, lublob sa tubig ay nakremate, nawala. Alright? So it was a glorious day. And again, after noon, pinatay ni Elijah yung 400 prophets. Actually, 450. Okay, pinatay ni yung 400 prophets. Pinatay nun ni Elijah. 24 hours later, ano nangyari? Malungkot si Elijah. Nagtago sa kuweba. Nagtago siya sa kuweba. Takot at takot siya. Okay? And again, mga kapatid, this is something a lie that he believed. Bakit? Anong sabi niyang ganon? Sabi niyang ganon, I am the only one left. Ayun yung tampo niya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, bakit ganito? Bakit pinapatrabaho mo ako ng ganito? Ako na lang mag-isa. Wala na akong kakampi. And probably there is something similar na pinapaniwalaan natin sa ating mga isip. Lies that we also believe sa ating mga isip. Okay? Yung mga napakaingay na boses ng mundo, sabihin na natin, ng ating kalaban. Voices like, I am a failure, wala na ang Diyos, iniwan na ako ng Panginoon,
And it's too late to change. Hindi na mababago, ganito na lang talaga ang sitwasyon ko. There are many, many other lies that probably you believe. Now, to quote, you cannot stop the bird from flying over your head, but you can stop it from building a nest in your hair. Okay? Again, you cannot stop the environment, the event, the situation. You cannot stop that. Kung ano mangyayari dito, siguro, on a certain degree, you may have influence, pero ganun pa man, hindi natin mapipigilan lahat ng bagay. Okay? But you can stop it from building a nest in your hair. Okay? You can do something sa mind mo. And sabi doon sa 2 Corinthians chapter 10, yung tinatawag na stronghold of Satan. Okay? Yung mga lies si Satan sa mind natin. Pagdating sa verse 5, sabing ganon ni Apostle Paul, you combat them by making your thoughts captive. Iimpreso mo yung isip mo. Bakit? So you can captivate them to the obedience of Christ. Hindi lahat ng naiisip mo ay tama. Alam mo yung nakita mo may nagtatawanan, tapos nag-glare, tumingin lang sa'yo ng kaunti. Isip mo, nagtatawanan natin nila ako O kaya may nagawa ka, iniisip mo, ay, fail na talaga ako Naalala ko yung isang pastor doon, yung isang pastor na nag-translate mismo kay Calvin, second night. And because he is a disciple of Pastor Shin, binigay sa kanya opportunity na siya yung mag-translate that night. Okay? He is a pastor for a very long time na. Mga 28 years old siya. Tangkad, pogi. And then, di ko makalimutan kasi mayat maya siya gumagano kay Calvin. What? Sorry? Hindi niya maintindihan. And then, habang nagtatranslate siya, yung mismo mga mentor siya dun sa harapan, tinutulungan siya mag-translate kasi nagkakamali siya ng interpret. Tapos, nakikita ko na siya, nagganon sa microphone niya. So, sabi ko kay Hannah, right after mag-pray, lalapitan ko. And true enough, alam mo yung tao na may conviction or basta may full of confidence ba, they would shake your hand firmly. Nung hinawa ko yung kamay niya, talagang malambot na malambot. Then sinabi ko kaagad sa kanya, bro, okay lang. Ay, marunong magtagalog na. Biro lang. Sa kanya, that's okay, it's totally fine. Tapos, hindi na siya makasalita, umiiling lang siyang ganun. Alam kong nalulungkot, baka naiiyak na siya. Sabi ko, that's totally fine. The next day, dapat pang stop trip pa ito sa well pa dapat. Pero sabi ko sa kanya right there and then, sabi ko sa kanya, na bro, siguro today, you failed this interpretation, but you are not a failure. Okay? That is only one of your tasks na nagkamali. Maliit na bagay yun. Then si Calvin, alam niyo si Calvin sensitive din. Right after din nun, nung nawala ng ibang tao, nilapitan niya rin, nakipag-usap din siya, in-encourage siya din. There are things talaga na may mga maliliit lang na bagay na nangyari sa buhay natin and we think na, yun na, hanggang doon na lang talaga. Hindi ko talaga kaya. Okay? Isa sa mga niniwala niya, kami ni Hannah. Kasi the reason na noong mga past years na ini-invite tayo magpunta ulit doon, ayoko. Sabi ko ganun, I am not an effective speaker. Kasi gusto ko talaga kulturang Pilipino tsaka gusto ko nagtatagalog. Gusto ko sa Pilipinas. Kasi hindi ako English speaker. So I believe that lie na I am not effective wherever I go. I forgot na Diyos naman talaga nag-enable sa atin, hindi naman tayo. Diba? So there are many lies that we believe. Another thing na napagkwentuhan namin ng isang pastor, ito. Kasi ginawa namin yung thinking lens. Sabi ko, saglit lang, pero isa pang siya. So ang ginawa ko ganun, sabi ko sa kanila, okay, I need 2 volunteers, and then pinapunta ko sa kanan sa kaliwa. And by the way, sa mga nakakagets na ito, we call this the thinking lens, di ba? Alright. So sabi ko ganun, alright, I'm going to do 2 different scenarios. Sabi ko sa ibang mga pastors, walang magsasalita, walang tatawa. Okay? And then, actually, ang ginawa ko, same scenario.
Okay, hindi lang nila nakikita ng isa't isa. Ang ginawa ko sa kanila, kunwari, I am the church member, tapos I ignored them. Tapos sinungitan ko. Walang salita, tinignan ko lang na masama, pagkatapos umalis na ako. Di nila alam pareho yung ginawa ko. Pero magkaibang thinking lens yung binigay ko sa kanila. Di nila rin alam yun. Okay, at di rin alam ng ibang mga pastors. Then sabi kong ganon, alright, Pastor A, with the thinking lens that you have right now, write down what you feel. Tapos sabi ko sa kabila, Pastor B, with the thinking lens you have right now, can you write down what you feel? Alam nyo, same scenario, different answers. Yung isa, alam nyo kung anong sabi yung sagot niya? Para sa kanya, irritable siya and he is angry. Uy, grabe naman. Iba talaga pag nagja-jogging pagka Sabado. Tapos may ternong McDo. Ay, sorry. Sorry. Ay. Tapos sabi ng isang pastor, okay, Pastor, what do you feel right now? With the thinking lens that you have. Sabi niya ganon, I feel pity, I love him. Sabi ko sa pastor, oh, bakit ganon? Same scenario, bakit iba yung feeling ng isa, feeling ng isa? Yung thinking lens ng isa, actually is insecurity. Thinking lens ng isa is grace. So, sabi ko ganon, nakita nyo na? Yung events, pare-pareho nangyayari sa buhay natin, pero it depends how we see it. The thinking lens. Ngayon, if you're a Christian, okay, dapat ang thinking lens mo lagi, grace. Kasi that will dictate what you feel. The fact na mali yung feeling mo sa situation, probably you are wearing the wrong lens. Then, no sharing time, yung mismo nagtatranslate sa akin, di ko sabihin ko sino baka makilala nyo in the future. Yung mismo nagtatranslate sa akin, kami yung nag-prayer partner. Tapos sabi niya, Pastor, sabi niya, ilang years na siyang pastor, pero sabi niya ganun, we often start the ministry with the right lens, but we often end with the wrong lens. Tapos sabi niya ganun, I feel like my family do not support me. I feel like they do not have my back. If I do something right, they're happy. If I do something wrong, they're not happy. So feeling niya, siya lang mag-isa doon sa ginagawa niyang ministry. And that church has been a challenge for him for many years. He is not seminary trained. Alam niyo lang na binigay sa kanya yung church na yun kasi nangangailangan ng pastor. Imagine that pressure. Many years niyang hinahawakan yun. Tapos sabi ko sa kanya, Pastor, okay, that is okay. And kung minsan, it feels like no one is with you. But just like Elijah, God is with you. You are not a man pleaser. You only want to please God. Ano? Ay, nako, grabe talaga. Kaya nung paghihiwalay na kami, bikit-bikit ng puso ko, hago, ilang pastor ganito yung pakaramdam? First time nila mag-share ng feelings nila. Kasi normal lang sinishare nila kung ano nagawa nila. Kasi kung yung nagawa silang mali, wala na. Wala na yung testimony. Ano? And so, siguro sa atin din, we believe certain lies. I asked them at the closing of that lesson 2, session 2, I asked them, when did finally Elijah went out of the cave? Kayo ba naalala nyo? Kailan lumabas si Elijah sa cave? Nagkaroon sila ng encounter ng Diyos, di ba? May dumaan, tapos laging ganun. He is not in the fire, He is not in the wind. Nasaan? The still, small voice. It was the gentle whisper. Ano nakapagpalabas kay Elijah sa cave? Whisper. And I told them, Pastors, the lies of the devil is very loud. Very loud. But the truth of God is a mere whisper. In other words, you need to be quiet in order to hear Him. Alam nyo, dito sa Manila, no? Naku, napaka-busy natin at
marami tayong naiisip na gagawin. Pero baka mamaya, hindi na natin naririnig yung still small voice ng Diyos. Yung gentle whisper ng Panginoon. And probably, even you are here right now, baka you are still in the cave. Lastly, natanong ko na, sorry. Okay, and then last stop natin, after the storm, after the cave, we went to the well. Alam niyo na siguro kung kaninong kwento ito. Okay? And so we talked about securing the soul. And ang ating case study again here is, sino? Yan, the Samaritan woman in John chapter 4. Excuse me. Sabing ganon, mga unang verses pa lang, sabing ganon na si Jesus, sabi niya, kinakailangan niyang dumaan sa Samaria. Something na hindi nagiging ruta ng mga Hudyo. Pero sabi niya gano'n, kinakailangan dumaan doon. And it was noon time. At nang nakatagpuan niya is yung woman at the well, which is a Samaritan woman. And hindi siya normal. Bakit? Sa probinsya, walang nag-iigib ng tanghali. Kasi kainitan nun. Kailan nag-iigib ang mga tao? Umaga o kaya hapon. So, in other words, meron dahilan bakit sa tanghali siya nag-iigib. And later, nalaman natin na umiiwas siya siguro sa mga tao. Umiiwas siya sa mga masasabi sa kanya. Yung mga kwento tungkol sa kanya. Okay? Bakit? Ano yung identity niya according to the people? She is a Samaritan. She is divorciada. And she is an outcast. She do not belong to their group. Ayaw na siya ng Hudyo, ayaw pa siya ng kapwa niya mga Samaritans. And then, ano nangyari? Shortcut. Nung nakilala niya na si Jesus Christ, she was thinking, may kailangan sa akin ito. Ay, kinakailangan ako nito. And probably, yun yung minsan iniisip natin ng mga Christians, Whenever I do Bible studies and I ask this question, ano pong kailangan sa atin ng Diyos? Dalas ang sagot ng mga mananampalataya, kailangan po sa atin ng Diyos mag-pray. Kailangan po sa atin ng Diyos magsamba. Kailangan po sa atin ng Diyos mag-aral ng kanyang mga salita. Kailangan ba ng Diyos? May kailangan ba ang Diyos sa atin? And so, same as with the Samaritan woman in the well. Akala niya may kailangan si Jesus sa kanya. Anong sabi ni Jesus? Kung kilala mo ako, ikaw ang hihingi sa akin. That day, si Jesus, binibigyan siya ng bagong identity. Pagdating sa verse 28, anong sabi doon? The woman then left her water pot, or yung kanyang jar, and went her way into the city. Yung jar or yung water pot is the representation of her work, the things that she do. This is her pressure. Probably ito yung kanyang burden, yung kanyang past identity. And she needs to leave it para nang sa ganun she can wear the identity na binibigay sa kanya ni Jesus Christ. She can leave her shame. And now she is out to represent the Lord Jesus Christ. Shinare natin sa kanila how to move from an employee to being a child. Okay? Binigay natin sa kanila yung difference ng pagiging servant sa pagiging son. Anong difference ng servant sa son? Pag sinabi nating servant, his value depends on his usefulness. Kapag nabalian na yung alipin, yung servant, replaceable na. Papalitan na yung servant. But yung son, his value depends on his birth. Na kapag siya ay napilayan, siya ay nagkaroon ng karamdaman, siya ay aarugain, aalagaan siya. At mga kapatid, we are not servants. We are children of God. Nakasan, pasensya na kayo, kasama yung mga babae. Okay? We are children of God. And so, sabi natin nga sa kanila, of which I'm telling you also, ang ganda, sa Matthew chapter 3, before si Jesus nakagawa ng kahit anong miracle, bago siya nakapag-preach ng kahit anong sermon, okay, bago siya namatay sa cross,
right there on Matthew chapter 3, ang Father, He already called Jesus, my beloved Son. When you become, John chapter 1 verse 12, when you finally become the child of God, you are already His beloved before you can do anything for Him. There is no amount of performance that will add or subtract His passion and compassion towards you. Walang makapagdadagdag, walang makapagbabawas ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Alright? And to quote, your ministry is what you do, your sonship is who you are. Anything that you do, whether in the church, outside the church, work, ministry, anything, that is your role. Those are your tasks. Okay? But that is not who you are. At the end of the day, kapag hindi na ako pastor, kapag hindi ka na song leader, kapag hindi ka na Sunday school teacher, pag hindi ka na nagtatrabaho sa kumpanya mo, the final question would be, who are you? And you are the child of God. You are a child of God. No? Yung sabi ng isang pastor doon sa actually isa siya sa mga nakakwento kong Tamil, and meron siyang YouTube, hahanapin ko pa kung saan, pero meron siyang YouTube na channel na marami nakakapanood doon. Then sabi niya ng gano'n na ito ata yung pinaka-refreshing niyang marinig. Imagine mo, kaya ka naging Christian kasi naging anak ka ng Diyos. Ngayon mo lang ulit narinig na anak ka ng Diyos. And that's your identity, not a pastor. Ay sa kanila, mga co-laborers in Christ, you're not just a pastor, you're not just a father, you're not just a provider, you're not just a protector of your church or your family, you're not just a fixer, you are the child of God. At the end of the day, pag lahat wala ng bagay, you are the child of God. That's it. So anything that you are doing, that is not your security and significance. Ano ho? Ano pa? Naisip ako kung ano niya. Ayan. Okay? We are about to end. You are not defined by your job, your grades, yun na-share dun sa, sa PUP, or your bank account. That is not your security and significance. Pag nakita mo yung trabaho mo, yung whatever the title is, whatever you do, that is not who you are. Pag nakita mo kung mababa or mataas yung grades mo, that is not who you are. Sabi ko kay Hana, pag magkaroon tayo ng anak, ang pangarap ko lang maging mabait siya. Masunurin kay Jesus. Pag di siya matalino, suntukin ko sa nguso. De, joke lang. Pag di siya matalino, okay. Pag di matalino, okay lang. Ha? Hindi magaling eh. Ganun. Kung hanggang saan niyang kaya, doon lang. Basta alam kong love niya si Jesus. Masunurin siya kay Jesus, okay na yun. Ha? Pag nakita mo yung savings mo, imbis na may savings, parang negative ah. May utang pa. That is not who you are. That does not define you. Alright? You are defined by the Father who loves you. Hindi ko akalain na iiyak ako para sa mga pastor doon eh. Pero, yun, naluha ako para sa kanila. Sabi nung nakwento ko sa inyong pastor na unang pakilala kaagad sa kanya, he is managing 2 churches. Sabi gano'n, many members. Sabi niya gano'n, nag-testimony siya sa sharing time. Sabi niya gano'n, I am struggling because people are expecting me to be a very good pastor. First time. Sabi niya gano'n, I am struggling to be only son of God. Di niya rin makita yung sarili niya na anak lang ng Diyos. It's really hard for him to accept that he is not just a worker for God. No? And I pray for everyone, whatever you are doing, we are pilgrims here on earth. Right? We are pilgrims here.
Panandalian lang ito. You need to know who you are. And you need to find out that you are a begotten, adopted, chosen, okay, in Christ. Kailangan in Christ. To end. Ano ho? So, I am telling you a preachimony. I am sharing to you what we have shared doon din po. Ano? And we have visited 3 stops: the storm, the cave, and the well. So, this is my question for everyone. Where is your heart? To keep your heart, you need to know where is your heart. Where is your heart, kapatid? Few more reminders. Is your body in a storm? Are you in a stress? You are full of pressure or tension? Baka may nangyayari ng body, probably your body is taking toll. Just rest. Not just, I'm just, di ko sinasabi na rest literal na matutulog lang. That's part of it. Tulog ka, have some solitude. Actually, we taught yung breathing, yung breathing exercise. Yung kay Hannah maganda eh. Ano yun? 4-7-8. Ang nabasa ko doon sa isang book, 4-4-4. Yun yung 4-4. Kasi sakto eh. May ginawa akong chant. Ginawa tayong chant. Inhale, 4 counts. Inhale the Prince of Peace. Nagustuhan ng mga pastor. Tapos sabi ko ganoon, hold unto His promise. Tapos exhale the tension, the pressure, or fear. Tapos rest unto His sovereignty. Kakatyan ko, di na sila nag-breathing exercise. Tinataas lang nila yung dibdib nila sa amin. Sabi ko, hindi ganyan. Huminga kayo. If your body is taking toll due to whatever crisis, just rest. It's not sin to rest. Okay? Is your mind in a cave? Okay? Are you listening to the lies of the devil? Is the stronghold of Satan right there, present? Okay? Answer it with biblical truth. Anong sabi ni Jesus sa temptation sa kanya ni Satan? It is written. Whatever lies of the devil, answer it with biblical truth. Okay? Kaya actually, going through the Word, meditating through the Word is a form of rest. Is your soul thirsty at the well? Katulad nung Samaritan woman? Of course, you need Jesus. I can remember some years ago when I uttered a prayer. I was already a pastor. Sabi ko sa Panginoon, Lord, na-miss kita. Di ko alam, Lord, na parang ang layo ko pala sa'yo. Panginoon, na-miss kita. So if your soul is thirsty, let's go to God. Have that solitude, rest in Him.